Ga-update lang po tayo ngayon sa complete na list ng mga online loan app o mga online lending platform na nabigyan na ng revocation order ng SEC dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin, lalo na doon sa mga unfair debt collection practices o yung mga paglabag sa karapatang pantao ng mga borrower. Yung mga na-revoke na ito, mga nabigyan na revocation order ay muling ibinalik ng SEC at ibinalik yung kanilang lisensya para mag-operate. So sa video ito, talakayin natin, isa-isahin natin, alamin natin, kalkalin natin kung ano yung mga online lending platforms at ang mga online loan app na ito dito na ibinalik ng SEC nga. No? Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share, at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA o sa mga online lending apps o mga online lending platform. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin sa ginagawa paglabag sa abusive unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. At hindi po ako nangukonsinta rin na huwag magbayad ng utang at hindi po ako abogado. Ako po simpleng mamamayang kagaya ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive and unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending platforms at online lending apps. Okay? So ito nga, medyo matagal na rin, no? Hindi pa ako nakapag-update pa, sumilip lang ako pero hindi pa siya nagbabago ng petsa kung kailan sila nag-update. Noong May 28, 2026 pa po ito. Pero syempre, recently lang po ito. Recently update lamang po ng May. That's May 28. Ngayon, July at next month, August, lifted na nga po ng tuluyan at aprobado na rin ng SEC na madagdagan yung mga online lending platform. Makikita nyo dyan sa mga Play Store, App Store at mga website na mag-ooperate. Tignan natin yung mga susunod na kabanata kapag pumasok na ang August, kung madadagdagan pa ba ito o hindi pa. Pero ito, yung list na sasabihin ko sa inyo mga kadyan, ito yung mga online lending platform at online lending apps na na-revoke dahil sa mga paglabag sa unfair debt collection practices at ibang mga maling pamamaraan nila at mga dahilan kung bakit sila na-revoke, hindi ko nahulam yung iba ron. Pero ito mga nakalagay na, mga kilala-kilala. Tapos, ibinalik yung lisensya kahit may mga kaso rin sa korte yung iba rito. Okay? As of May 28, 2026, sa list of recorded online lending platform, unahin natin itong si Cashmart Asia Lending Corporation. Cashmart.ph website po daw siya, Cashmart, pero parang familiar, no? Kasi parang dati na siya, no? Pero ayon dito, order of revocation was lifted under SEC Unbank case number 05-25-579. Hindi ko alam kung nangyari kay Cashmart. Baka ang ano na ito issue yung paglabag doon sa mga alituntunin at regulations lamang ng SEC. Kasi wala ako nakitang post na ito na revoke dahil sa unfair debt collection practices. No? Iba rin kasi yung mga regulations ng SEC kapag ka nagpapautang ka as a lending and financing. Then sunod, ito kilalang-kilala niyo to, ang daming reklamo pa rin, nakikita ko mga nagrarant, mga nagko-comment doon sa aking Facebook page, no? Itong si Surety Cash Lending. Ito talaga si Surety Cash, nakita ko rin to, no? Na na-revoke dahil sa unfair debt collection practices o yung paglabag sa karapatan ng individual na nangungutang doon sa mga data privacy, mga pagbabantama, kung ano-ano. Basta yung mga karapatan nyo na nilalabag at inaalisan kayo ng dignidad doon na ginagawa nitong Surety Cash. Ito, order of revocation lifted, SEC Unbank case number 04-25-573. Okay, nilift na, tinanggal na, binilag na ulit yung lisensya ng Surety Cash. Okay, kaya suri na lang. Suri na lang. No? Ito pa, Makati Loan Incorporation doing business under the name and style of Peso Cash Loan, petition to lift revocation order by the company approved by the Finland dated February 18, 2026. Kaya yung mga may Peso Cash dyan, may lisensya na ho sila para mag-operate ulit. Kung may reklamo kayo,
I-report nyo na lang ulit sa SEC. Ganun na lang yung sistema niya. Wala tayong magagawa. Lucky Shell Fintech Lending Corporation, May Pera. Order of publication was lifted under Finland Order Number 2025-24 requested to delist Mi Pera and Lucky Peso. Lifted pa rin naman yung revocation. Ibig sabihin, binalik na rin yung lisensya para mag-operate as a online lending platform. Then, Just My Lending Corporation, fresh up, revocated na rin at inayos na raw po ng Finland ng SEC yung kanilang lisensya para magamit ulit nila. Kayamo Atlas Lending Corporation, www.kayamo.ph, order of revocation was lifted under Finland din. So, they are legally authorized to operate na. At ito pa, Joywin Lending Investor, Lemon Loan, petition to lift revocation order by the company approved by the Finland. Okay? Balik lisensya ulit sila. Ayan na. At ang Hyphen, ito, yung Hyphen Lending na ang hawak na ola nito ay yung mga peso wallet at credit cash. Ito, yung Finland, yung credit cash peso wallet, yung na-raid, nakasuhan, nabigyan ng piyansa na 200,000 each, if I remember it correctly, na-revoke by that time. At ang problema, yung kaso nila sa korte, na-dismiss. At ayan, ibinalik na po ng SEC yung kanilang lisensya noong November 27, 2025. That year lang din yun nangyari, yung raid at yung revocation order. So, wala pang isang taon, nakabalik na rin yung peso wallet at ang credit cash. And then, your most favorite, the crowd favorite, Copperstone Lending Corporation. Okay. Naibalik ito noong pang January 8, 2025. Yung lisensya nila, naibalik na. So, hindi na sila revoke, hindi na sila illegal. Okay. Pero kahit mamapaligal, may mga ano pa rin complaint no? Order of revocation was lifted under SEC and bank. Okay, tapos ulitin ko, January 8, 2025, nabalik na po yung lisensya. And then, ang kanilang mga OLA is the Mocha, the Quickla, the Load Cash, the Blue Peso, Poco Cash, at ang Peso Pore. So, yun po yung list ng mga online loan app o mga online lending platform na na-revoke pero nakabalik sa SEC. Binalik ulit ng SEC yung kanilang lisensya para makapag-operate ulit ng pagpapautang. At ang masasabi ko lang, hindi ko alam yung dahilan kung anong ba nangyari, kung sila ba ay umapila, sila ba ay nag-comply doon sa mga reklamo. Yung mga mostly dyan, no, especially the Copperstone, the Surety, the Hyphen Lending, yung mga yan na revoke dahil sa mga unfair debt collection practices. Kaya nga, yung iba yan na-read, taksuhan, ayan, pero still, gumawa pa rin ng paraan na makapag-comply o mapila at pinagbigyan naman ng SEC at ibinalik yung lisensya. Kaya medyo mag-isip na kayo bago kayo umutang dyan sa mga binanggit ko, mga online loan app o mga online lending platform na yan. Kung may issue na sila, mas mabuting iwasan kesa utangan. Okay? So, sana maging maingat sa pag-utang dito sa mga online lending app. At maraming po salamat sa ulit sana nakatulong. Okay?